Eto mga bossing. Eto, gusto ko kayong i-gaslight. Dahil doon sa sinabi ni Inday Sara na ready siya maging presidente. Ito ang sagot ng putang inang bobong abogado na si Claire Castro na putang ina siguro pinagli ito sa sapot. Ang utak nito, putang ina, parang may sapot na. Itong tao na to pinagli sa sapot ng gagamba. Putang inang yan. Ang daming paglilian ng nanay mo, yung pang walang silbi. Pakinggan ninyo itong kanyang sagot doon sa sa statement ni VP Sara na ready siya. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulo Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness. Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness?" Napakasimple ng tanong. Katulad din sinasabi ko, kahapon sinagot ng Vice President na ready siya. Tingnan mo sagot ng tanga. Readiness and willingness to take his place. Handa na po siya maging Pangulo kapag po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Hindi. Putangin na mo. Alam ka na maging presidente siya na nandiyan pa si Pangulo. Vice President nga siya, putangin na. Kasabi ko na nga there's no such thing as stupid question. Only stupid people asking those questions. Nagiging tanga lang yung tanong kapag tanga yung nagtatanong. So ang tanong nito, kinlaro niya. So ang sinasabi niya, ready siya? Ready siya na maging presidente kapag hindi na presidente ang Pangulo natin, Bongbong Marcos? Tangina mo, natural. Kung hindi ka ba naman tanga, natural kung hindi na presidente si Bongbong, may mangyaring masama kay Bongbong, siya yung next in line, hindi siya magiging presidente. Pukin ang ina ka. Ikaw talaga, Claire Castro, putang ina, naliligo ka lang pero hindi ka nag-iisip. Sobrang sobrang katangahan mo na. Totoo talaga yung sinasabi dito ni Malutikia na dalin mo Presidential Information Officer. You are supposed to be informing the people. Hindi ka nga spokesperson. Nagpapanggap ka lang spokesperson. Pukin ang ina mo ka. Hindi ka naman spokesperson. Presidential Information Officer. Ibig sabihin kung ano yung impormasyon na meron ang gobyerno para sa ikauunlad ng bayang Pilipinas at ng buhay ng mga Pilipino, i-relay mo yun sa tao. Yun ang trabaho mo. Hindi mo trabahong magsalita mag-opinyon ng sarili mo. Hindi mo nga alam kung ano yung trabaho mo sige, anong sagot niya dun sa tanong? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Handa bang pumalit si Inday pag nagbitiw si Pangulong Marcos? Ano ba trabaho ni Inday? Maging presidente, pampalit sa presidente, something happens to the presidency. If the president dies, she will become president. She's next in line. If the president resigned, she's the next in line. If the president overdosed from overuse of substance, for example, I'm not saying na-addict siya, but if ever it's a scenario, something happens to him, matapilok siya, tapos tumama yung ulo niya sa pako, ganon. Makakain siya ng bubog, tapos magtais siya ng dugo hanggang sa maubusan siya ng dugo, ganyan. Kaya habang umiiris siya dahil sa tigas ng tae niya, pumutok yung ugat niya sa ulo. Na stroke siya, na comatose siya na mga 200 years siyang comatose. Ilagay din siya doon sa pinaglagyan sa tatay niya dyan sa Ilocos Norte, doon sa frigider na nakahiga. Yun yung mga instances na legal na pwedeng pumalit si Inday Sara because that's her job. Anong pansagot niya? Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Oo, handa na kami. Handa kami sa mas marami pang Mary Grace Piatos. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga Mary Grace Piatos na yan, code name yan, ng mga asset ng gobyerno para maubos ito mga buwaka ng inang mga NPA na ito.
O so ready na kami dun, ma'am. Yun lang sagot mo. Tama talaga yung sinabi ni ni Malutikia na dalin mo ito, putang inang babae na ito sa usapang datos, wala tong alam. Sa usapang datos wala itong alam. Pero pagdating sa bardagulan, gusto niya yan. Oo, kasi ito, palingkera lang to, pero walang laman ng utak nito. Sabi ko nga sa inyo, yung mga taong kalsada na mga feeling malalakas, pero mga bobo naman. Ganyan yan si Claire Castro. Oh, kaya nga sabi ni Bersamin, 'di ba? Huwag mong dalin yung ugali mong pagiging vlogger sa sa isang institusyon na iginagalang, inirerespeto. O kasi kapag naglagay ka ng aso sa isang institusyon, magiging dog shit yung institusyon na yan. Kaya itong Presidential Communications Office na to, dog shit. Dog shit. Pinaka-corrupt. Anong sabi nila? Anong sabi ni Mike Abe? Corrupt yung opisina nyo. Putang ina mo. Claire Castro, yun ang unahin mo, yung corruption sa opisina nyo. Mga magnanakaw kayo dyan. Mamaya patutunayan ko mga magnanakaw yan. Oo, pero handa na ba kayo magkaroon ng marami pang Mary Grace Piatos? Yun ba yung sagot sa tanong na ano masasabi ninyo na ready na daw si Inday Sara kung sakaling may mangyari, mawala si Pangulong Marcos? Ayaw mo mapalitan kasi si Pangulong Marcos dahil lahat ng kabuhayan mo nanggagaling dyan. Lahat ng mga damit mo, make-up mo, pati pinapalamon mo sa pamilya mo, buwakan ng ina mo ka, lahat galing sa pera ng taong bayan dahil magnanakaw yung amo mo. Sabi ni Saldico, putang ina, kung totoong magnanakaw siya at sinusweldohan kanya, buwakan ng ina mo, magnanakaw ka na din. Tarantada. Kaya nyo yun? Hindi nyo kaya yun. Si Boss Dadalan nakakakaya nun. Tapos, iaano nyo kami? Ihahambing nyo kami dyan sa mga vlogger ni Bongbong na mga tanga. May lumabas na nga na video na pinapa-authenticate ngayon na sinasabi mismo nung kaboses ni Claire Castro na tanginang bobobo ng mga kinukuha ninyo Mga bobo daw yung mga kinukuha ng administrasyon. Wala silang makuwang matino dahil sinong matino ang magtatanggol sa magnanakaw na gobyerno? Wala. Bayaran yung mga magtatanggol dyan. Katulad nitong putang ina nito. Mali na pinagtatanggol mo pa. Ngayon, ang tanong, ready na si Inday Sara na maging Vice President ng Pilipinas? Ang sagot niya, ready na ba kayo maging Mary Grace Piatos? Ang tamang sagot dyan, dapat lang ready siya. Kung ako tinanong, dapat lang ready siya, yun ang trabaho niya The reason why there's an Office of the Vice President is for you to replace the President if ever hindi niya na kayang magtrabaho. Yun ang trabaho niya Tama lang na ready siya. Kasi kung hindi siya ready, umalis na siyang Vice President. Tama? Ganun ang sagot. Putangin na Claire Castro kung anong sinasabi mo. Halatang halata kasi na ang trabaho mo lang dyan, mangagat at kumahol. Alam mo itong tanong na ito, ipatibong ito Ito malalaman kung matino ka talaga mag-isip. Nakita dito sa sagot mo, umpisa pa lang, wala kang katino-tino. Hindi mo talaga alam ang trabaho mo because ang tamang sagot sa tanong na yun, dahil there's no such thing as stupid question, just stupid people. Ang tamang sagot doon is tama lang po, dapat lang po na ready siya ang pumalit sa Pangulo dahil pangalawang Pangulo siya. Kasi kung hindi naman po pala siya ready, hindi sana siya tumakbo bilang pangalawang Pangulo. Because the position is self-explanatory. Pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Walang ibang trabaho yan kundi antayin mamatay yung Pangulo. Antayin yung Pangulong bumaba sa posisyon nang hindi pa tapos yung kanyang termino, papalit siya. Rightful heir ang tawag doon. Next in line. Okay nang inatatanga-tanga ka talaga, Claire Castro, kahit kailan. Ito pa yung mga sasabihin niyang kabobohan. Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Tanga! Bobo! Inutil! Tanga ka talaga. It is not acceptable to anticipate. Bobo, kaya maraming namamatay sa bagyo because you are not anticipating. Kaya maraming nananakaw na pera sa Pilipinas because you are not anticipating. Alam mo, kapag nasa posisyon ka, you always anticipate kung ano yung mga hindi dapat magagandang mangyari. Kung ikaw ay pulis, kailangan paglabas mo pa lang sa bahay mo, you anticipate na may krimen na magaganap dyan or someone will shoot you. You anticipate it. Ang tawag doon, being proactive.
Hindi yan reactive na kapag ka bumagyo, bumaha, doon lang tayo kikilos. Hindi ganun. Dapat ikaw bilang isang tao, pangulo, o kaya kahit nasa bahay na lang, bilang isang tao na lang, you always anticipate yung mga masasamang mangyari. You are not expecting, but you are anticipating. Pwede mong sabihin na hindi mo dapat ini-expect. Yan. Pero yung anticipation, kailangan yun. Lalo na kapag may mga buhay na nakasalalay sa'yo, you anticipate yung mga bagay na mangyayari. You always plan for the worst. Ganun yun. So, paano kung halimbawa, mamatay si Pangulong Marcos ngayon? Dahil hindi ko ina-anticipate na mamamatay siya ngayon. So, bukas na lang ako magiging Vice President, sa isang araw na lang, sa isang buwan na lang, dahil hindi pa ako ready. Tanginan nyo, kaya maraming namamatay sa bagyo dahil ganyan nyo tawag dito, hinahandle yung gobyerno natin eh. You are not anticipating yung mga masasamang mangyayari. You are not anticipating a terror attack. You are not anticipating yung pagbabalik ng droga. Hindi nyo ina-anticipate na magnanakaw pala itong mga tao sa ilalim ninyo. O kaya mga tanga kayo, kaya tayo nalulusutan dahil mga bobo kayo, you are not anticipating. Anong it is not unacceptable? It is It is unacceptable na i-anticipate. Dapat talaga ina-anticipate mo yun para pag nangyari yun, ready ka, tanga. Utangin na ito, bobo talaga. Di ba? Kaya nga pagka nagpe-presscon ka, hindi ba? Minsan, mas maganda na kinukuha mo na yung mga tanong nila eh. Kinukuha mo na yung mga tanong nila para alam mo na kung anong isasagot mo doon sa mga tanong nila. Mas okay yung advanced questions eh. Hindi ba? O kaya pag tayo mo dyan, ina-anticipate mo na kung ano yung mga questions nila. Ready na yung mga sagot sa isip mo. O I'm anticipating ito si ganito itatanong nito. O ikaw, anong tanong mo? Ready ka na. Anticipation yun. Kailangan mong nag-a-anticipate. Kayong lahat ng tao sa gobyerno, you should always anticipate. Tarantado talaga to si It's not right to anticipate na magbibitiw ang presidente. Yun ang trabaho ko. Mapumalit sa presidente pagka wala na siya. So I need to always be ready. Therefore, kailangan kong i-anticipate yun. It can be tomorrow, it can be the other day, the day after tomorrow, next month, next year. Ina-anticipate ko dapat yun na mangyayari kasi para ready ako. Pag upo ko dun, alam ko na yung gagawin ko. Meron na akong plano. Meron na akong mga gagawin. Oo, yun yung kabutihang bagay na nagagawa ng antisipasyon. O katulad niyan, bobo talaga si Bongbong, katulad mo eh. Hindi namin ina-anticipate yung dami ng baha. Ang in-anticipate namin yung dami ng hangin. Lakas ng hangin, yun ang in-anticipate namin. Kaya ang dami namatay sa Cebu, sabi nyo, di ba? I'm sorry, we did not expect and anticipated yung dami ng volume ng ulan at yung baha, ang in-anticipate namin, yung hangin. Utang ina nyo. Anong sinasabi mong it's not? Sa gobyerno, general, yung anticipation, kailangan mo yun. Para mag-perform ka ng tama, ng maayos at para lagi kang handa, you should always anticipate. Actually, expect is also a right word. But anticipate, mas kumbaga ahead siya. Oo, yung kumbaga hindi pa nangyayari, iniisip mo na, you're always one step ahead. Tarantada, bobo, inutil, tanga. Tangina ka, abogado ka pa naman, bobo ka. Kaya sinasabi ni Malutikia, pati paggamit ng grammar, tatanga-tanga ka eh. Sa lahat talaga na nakilala kong abogado, ikaw yung pinaka-bobo. Hindi ko talaga dapat, alam mo, iniimbestigahan, dapat ko sa nag-aaral to eh. Tangina ko sa nag-aaral to, dapat magsara na kayo. Oo, dahil puta, ito resulta ng mga nag-aral sa inyo. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. Hindi nga sinisigaw ni Inday bumaba sa pwesto yan. Magpa-drug test lang. Magpa-drug test lang, yun lang panawagan ni Inday. Bumaba sa pwesto. Kaya ayaw nyo magpa-drug test si Bongbong dahil alam nyo, pag nakita yung resulta, wala siyang ibang dapat gawin, di bumaba sa pwesto.
Ayaw niyong bumaba si Bongbong sa pwesto kasi busog na busog kayo, mga patay gutom kayo. This is definitely a form of political destabilization. Hindi political destabilization, yung posisyon niya, tanga. That's her position. Vice President of the Philippines. She's supposed to replace the president if something happens. Tanga, hindi destabilisasyon yun. Konstitusyon ang nagdikta ng posisyon na yan. Putangina mo, bobo. Tanga ka talaga kahit kailan, Claire Castro. Inutil. Destabilization. Destabilization? Yung pagiging vice president? Putang inan to. Yung pagsigaw ng pagbaba sa kay Pangulong Duterte tuloy. Lagi ko nagkakamali sa pangalan, wag nyo nang papansinin yun. Matatalino naman kayo eh. Kay Pangulong Marcos, yung gusto mo siyang bumaba, ano na yun? Destabilization. Gago, ang destabilization, yung pupunta ako doon, may dala akong armas, tapos tututukan ko siya para bumaba. Ganon. Pero yung ako manawagan lang, bumaba ka na. Hindi na tama yung ginagawa mo. Hirap na mga Pilipino eh. Hindi destabilizasyon yan. Freedom of expression yan. Hindi na ako masaya sa amo mo. Kaya sinasabi ko bumaba na siya. Kung ayaw niya, bahala siya sa buhay niya. Gusto ko bumaba siya, pero nasa sa kanya yun kung ang bababa siya o hindi. Pero kung pwersahan ko siyang bababa, pupunta ako ng Malacanang, hihigiting ko siya dyan. Kakalad ka rin ko siya sa kalsada, yun, destabilisasyon yun. Mali yun eh. O, pero kung nananawagan ka lang eh. Putangin na, wag nyo kasing i-twist yung naratibo. Yung mismong meaning ng salita, tinitwist nyo pa, ganyan kayo katanga eh. Kayo na nga itong mga may kasalanan, kayo pa tong mga biktima. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. Ano niyang pinapahina? Sinabi lang naman niya na handa siya. Ready ka bang pumalit sa Pangulo? Natural. Sabi nga niya, it's not even, dapat nga hindi sinasagot niya. Kaya nga ako Vice President eh. Ano sinasabi mong pinapahina niya? Wala siyang pinapahina. Yung utak mo mahina, Claire. Oh, yung utak mo mahina. Kasi simple lang talaga ng tanong sa sagot na ito. O bakit ba kasi kapag naririnig mo si Inday Sara, gigil na gigil ka? Mas maganda ba siya sa'yo? Oo naman. O mas mabango ba siya sa'yo? Sigurado ako. Claire Castro, huwag ka na masyadong insecure. Losyang ka na. Oo, bata pa si Inday Sara, maganda siya. Kaya huwag ka na masyadong insecure kung ano man yung itsura niya. Tsaka mas matalino siya sa'yo na abogado. Ikaw yung abogado na hindi talaga halata. Kailangan mo pang magsuot, isuot yung diploma mo, pati yung ID mo, idikit mo sa mukha mo, ipatato mo yung yung professional ID mo sa pisngi mo para lang maalala ng taong bayan na abogado ka. Pero ako, tatanungin mo ako, ano ka ba? Mukhang abogado ka ba? Hindi. Kasi ang bobo mo umintindi. Sobrang tanga mo umintindi. And those words contribute to the climate of uncertainty. Climate of uncertainty. Hindi siya voluntaryong nagsabi na ready na ako. Pumunta pa siya dyan sa rally. Ready na akong palitan si Bongbong. Pumunta ba siya nagsalita ba siya ng ganun sa mga media? Ano ba dyan? Ready na ako. She was asked a question. The first time that she was asked that question, sabi niya, wag na natin sagutin yan, magkakagulo lang. And then tinanong ulit sa kanya. At sinabi nga niya, common sense. Tatanungin mo ko kung ready akong maging presidente. I'm next in line. Constitutionally, I am the successor of the president. Ngayon, merong mga implementing rules and regulations when a vice president can replace the president. Oo, basta merong batas yan. So, yung sagot niya is, ready ka ba? Oo, the position of vice president was made for that. So, I should always be ready. And even if matapos yung termino namin at hindi ko siya pinalitan, okay lang yun because ganun talaga trabaho ng Vice President, to anticipate, to always be ready if in case na kailanganin yung serbisyo niya. So yung sagot niya na yun, nakatulong sa destabilisasyon, yung pagiging ready niya, job description niya yun. JD niya yun, ma'am. Oo, yun yung pinirmahan niyang tungkulin niya. Hindi mo alam yun. Kaya kayo nagkakaleche-leche gobyerno niyo because hindi niyo alam kung ano yung mga pinirmahan niyo eh. Hindi niyo alam kung ano yung mga trabahong ginagampanan niyo dyan. Tulad mo, ang trabaho mo magbigay ng impormasyon positibo
na ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Pero hindi mo alam kung ano trabaho mo. Si Bongbong, hindi kasama sa trabaho niya yung pagdadrugs niya. Hindi kasama sa trabaho nila yung pagnanakaw nila, di umano, pagdadrugs di umano, tsaka pagnanakaw di umano. Hindi kasama yun. Kaya nga sabi niya, may pressure ako. Wala akong pressure. Wala akong ka-pressure. Hindi kasama sa trabaho niya yun, ma'am. Hindi nyo alam yung mga trabaho ninyo. Only Inday Sara knows her duty. And her duty is to replace the president if ever umalis ang presidente, mamatay ang presidente, bumaba ang presidente. Yun yung mga senaryo. Tangina talaga to si Claire Castro. No? Pinaglihi talaga ito sa sapot. And crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Tangina, di ba? Puta propagandista. Puta komunista ka na mag-isip, madam. Hindi nila balak yun. Yun ang trabaho nila. Oo, magkaiba po yung may masamang balak doon sa, yun talaga trabaho ko. Madam, hindi ako nagsalita ng Marcos resign ever. Hindi ako nagpunta sa mga rally at sinabing Marcos resign. Sinasabi ko, yung mga corruption ninyo because yun ang concern ko. Because a government official should not corrupt. Hindi kayo dapat nagnanakaw. So kung ano yung nalalaman ko tungkol sa corruption, I will be part of the corruption kung hindi ko ilalabas. Kaya ilalabas ko lahat yun. But does that mean gusto ko nang mawala, palitan ng presidente? No. Pero kung papalitan ko ang presidente at umalis siya, abay, ready ako. Yan, kaya ikaw talaga, Claire Castro. Tangin na mas matalino ko sa'yo, promise. Hindi ako abogado pero sigurado ako mas matalino ko sa'yo. Intindihin mo muna kasi, Claire Castro yung tanong. Sabi ni Presidente, Vice President, ready na daw siyang maging presidente. Kung mawawala si Presidente, tinanong mo pa, sigurado ka? Kung mawawala si Marcos? Kung mawawala si Bongbong, sino magiging presidente? Nanay niya? Yung asawa niya? Ikaw? Utang ina, wala kayong karapatan. Ang may karapatan, second in line, heir to the throne, ay si VP Sara Duterte. Kung hindi mo alam yun, bumalik ka sa elementarya. Doon, inaano yan, pinag-aaralan yan sa Civic at Kultura. Wala na Civic at Kultura ngayon. Inaano na ngayon, Aralin Panlipunan na, AP. Tsaka na sa Aralin Panlipunan, pinag-aaralan yan, yung mga sangay ng gobyerno, yung mga posisyon sa gobyerno. Pinag-aaralan yan, anong trabaho ng isang gobernador, bumalik ka, Claire Castro sa eskwela. Abogado ka na, hindi yung paalam yung mga posisyon sa gobyerno, inutil. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Inabobo, no? Tanga mo! Oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.